So praise the Lord sa umagang ito mga kapatid. 10:50 na tayo po tumayo mga kapatid. Hallelujah. At bigyan po natin ng space ang salita ng ating Panginoon as we hear the words of the Lord. Please listen. Sabi mo sa katabi mo, listen. Sabi mo, listen, look, and listen and learn. Amen. Praise God. Okay. Supposedly, mga kapatid, meron po sana akong iimbitahang guest preacher, mga kapatid, pero hindi available at hindi naman po yun ang magiging dahilan para hindi po matuloy ang salita na natin. Ready na ba kayo, mga kapatid? Praise the Lord. Let us open our Bible in the book of Judges. So, mga hukom, this is a is. So, mga wala pong Bible, mga kapatid, meron pong PowerPoint presentation. Tingin lang po kayo dyan sa malaking screen. Pag-usapan po natin mga kapatid ang isa sa pinaka tanyag na karakter sa Biblia. The Bible says, kaya nang nakatulog si Samson. Lahat ay magsabing Samson. Itinali ni Delilah ng 7 tirintas ang buhok ni Samson sa teral at sumigaw agad, Samson, may dumating na mga Pilisteo para dakpin ka. Nagising si Samson at mabilis niyang tinanggal ang buhok niya sa teral. Verse 15, mukhang gusto ko magbasa ang mga kababaihan dito sa verse 15. Pwede ba lahat ng ladies, sabay-sabay niyo pong basahin ito? 1, 2, ready, go! Kaya sinabi ni Delilah sa kanya, sabi mo, mahal mo ako, pero hindi mo ako pinagkakatiwalaan. 3 beses mo na akong niloko. Hindi mo talaga pinagtapat sa akin kung saan nanggagaling ang lakas mo. Parang kinakailangan pa natin ulitin ng mga kababaihan. Iparinig nyo sa mga kalalakihan. Pwede ba? Okay, basahin ulit po, ladies. 1, 2, ready, go! Kaya sinabi ni Delilah sa kanya, sabi mo, mahal mo ako, pero hindi mo ako pinagkakatiwalaan. 3 beses mo na akong niloko. Hindi mo talaga pinagtapat sa akin kung saan nanggagaling ang lakas mo. Praise the Lord, praise God. Saktan ba kayo mga kalalakihan? Now, kaya po nasabi po ni Delilah, few backgrounds before we go next verse. Kaya po 3 beses po nasabi ni Delilah, 3 beses po na akong niloloko. Dahil po yung una, ang sabi ni Samson kay Delilah, saan ba nanggagaling? Ang tanong ni Delilah, saan ba nanggagaling ang lakas? Ang sabi ni Samson, sa verse 7, 7 sariwang yantok. Doon nanggagaling ang aking lakas. Pangalawa, sa verse 11, nagsinungaling pa rin si Samson, kaya ang sabi ni Samson, sa bagong lubid na hindi pa nagagamit. Pero nagsinungaling pa rin si Samson, mga kapatid. And yung third, ito po, yung itatali ang buhok ng 7 tirintas. Pero hindi pa rin po doon nanggagaling ang lakas ni Samson. Sa verse 16, araw-araw niyang tinatanong si Samson, hanggang sa bandang huli ay nakulitan din ito. Verse 17, pwede bang mga lalaki ang mga magbasa? Amen! 1, 2, ready, go! Si Samson sa kanya ang totoo. Sinabi ni Samson, hindi ka nagugulan ng buhok ko kahit isang beses lang. Sapagkat mula sa pamanahan ko, nilalaman ako sa Diyos bilang isang Nazareno. Kaya kung magugulan ng buhok ko, magiging katulad na lang ng kanyang tawa ang laso. Amen! Praise God! Sa verse 18, naramdaman ni Delilah na nagsasabi si Samson ng totoo. Kaya nagpautos siya na sabihin sa mga pinuno ng mga Pilisteo na bumalik dahil nagtapat na sa kanya si Samson. Kaya bumalik ang mga pinuno, dala ang perang ibabayad kay Delilah. Verse 19,
Pinatulog ni Delilah si Samson sa hita niya. Ulitin natin. Pinatulog ni Delilah si Samson sa hita niya. At nang makatulog na ito, tumawag siya ng isang tao para gupitin ang 7 tirintas ng buhok ni Samson. Kaya nang hina si Samson at ipinadakip siya ni Delilah. Verse 20, sumigaw si Delilah, Samson! May dumating na mga Pilisteo para hulihin ka. Pagbangon ni Samson, akala niya makakawala pa rin siya tulad ng ginagawa niya noon. Listen to this. Pero hindi niya alam na hindi na siya tinutulungan ng Panginoon. Verse 20 in New Living Translation. Then she cried out, Samson, the Philistines have come to capture you. When he woke up, he thought, ang buong akala niya, I will do as before and shake myself free. But he didn't realize the Lord had left him. Iniwan na po ng Diyos si Samson. Buong akala niya, kasama niya pa ang ating Panginoon. I thought sa verse pa lang na ito, mga kapatid, nakakapture niyo na po ang salita ng ating Panginoon. Kung ano po ang nais iparating ni Jesus sa umaga. Let us bow down our head and let us pray. Lord Jesus, kami po ay lumalapit sa iyo, Ama. Turuan mo kami magpakumbaba, sumunod, at mapakinggan namin ang mga salita mo ng may buong pagtanggap, Panginoong Hesus. Teach us to humble ourselves, O God, as you saturate and pour out your Spirit among all flesh. Punuin mo kami, Panginoong Hesus, sa umagang ito. Huwag niyo rin pong pahihintulutan, Ama, na sa umagang ito, O Diyos, Ama, ay uuwi kami na wala po kami makukuha, magiging talunan kami. Kaya sa umagang ito, Diyos, Ama, we expect blessing, healing, deliverance, anointing, O God, hallelujah, that you will pour out in this place. Lord, hallelujah, bakuran mo ang lugar na ito ng iyong mga anghel upang nang sa gayon ang gawa ng kaaway ay hindi po makaubra, hindi po makapasok sa lugar na ito. Lord, panghawakan mo ang aming pusong kaisipan, baguhin mo kami, O Diyos, Ama, tulungan mo kami, Panginoong Hesus. We can do nothing without you, O God. Bless your words, bless your servant in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Everybody say Amen. Clap your hands to Jesus and give him a mighty shout of praise. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Sabihin mo sa katabi mo na may topiko na nagsasabing, gifted but unguarded. Gifted but unguarded. Thank you, please be seated. Gifted but unguarded. Thank you, backup. Thank you, musicians. Hallelujah, hallelujah. Gifted but unguarded. Now today, church, pag-usapan po natin ang isa po sa pinaka famous na story at karakter sa Biblia. Mula pa nung Sunday school pa lamang sa mga bata, mga kapatid, tinuturo na po ito. What comes first in our mind when we hear the word Samson? Ano unang pumapasok sa isipan mo, Precious, kapag sinabing Samson? Ha? Si Brad? Si Brad saan? Strength. Ayan. Sino ba? Brother Jordan Julie, anong unang papasok sa isipan mo pag sinabing Samson? Guwapo! Yun. Junjun, ano unang papasok sa isipan mo pag sinabing Samson? Delilah. Hallelujah. Amen. Now, iisa-isahin po natin, mga kapatid, kung ano po yung mga lakas o abilidad ni Samson na pinagtubayan po siya ng ating Panginoon. Number one, he tore a lion with his bare hands.
Ito po kasing storya na ito mga kapatid. Pupunta po kasi siya sa lugar ng Tima, na kung saan pupuntahan niya po doon yung first girlfriend niya na isang Pilisteo, mga kapatid. So sa makatuwid baga, nakasalubong niya po ang isang batang leon. So anong nangyari mga kapatid? Nakipagsagubaan siya sa leon at pinatay niya ng walang kahirap-hirap. Biruin mo mga kapatid, makasalubong ka lang ng isang leon, Brother Jeff, mahirap yun. Ahas nga lang, tatakbo ka ni. Baka nga ipis pa lang, tatakbo ka ni. Leon pa kaya? Amen? So mahirap yun. Kinakailangan mo talaga ng special ability na nagmumula sa ating Panginoon. Pangalawa, He ties the tail of 300 foxes together. I think I have a preaching sermon na may pamagat na tail-to-tail anointing before. Ito po mga kapatid, ang ginawa ni Samson. Kaya po ginawa ni Samson yan mga kapatid. Nagtali po siya ng 300 boxes na tigda 2 pares. Bali, 300 divided by 2, ilan yun? 150 pairs na mga asong lobo o asong gubat. Itong mga foxes at sinunog po lahat ng mga pananim na mga crops ng Pilisteo. Naghihiganti po si Samson mga kapatid. Pangatlo, he went down to Ashkelon, struck down 30 of their men. Ito naman po mga kapatid yung nahulaan yung bugtong-bugtong ni Samson. Kaya po sa inis niya, sa galit niya, pinatay niya na lang ng 30 katao. Nahulaan niyo yung bugtong-bugtong ko eh. Bakit po nahulaan? Dahil sa una pong girlfriend ni Samson, sinabi niya sa mga Pilisteo, ito ang sagot dyan. Sa inis ni Samson, pumatay na lang siya. Hallelujah! Mahirap galitin si Samson, mga kapatid. Kasi pag ginalit mo si Samson, pwede ka niyang patayin sa inis niya sa'yo, Junjun. Panglima, pang-apat, he defeated, ito yung pinaka-famous, he defeated 1,000 men using a donkey's jawbone. Ito yung tanong mga kapatid ng mga taga-Juda sa kanya dahil sa ginagawa mo, Samson. Kasi parang ang nangyari pala mga kapatid sa panahon ni Samson at ng Pilisteo, naggagantihan sila. Pag may ginawa si Samson sa Pilisteo, siyempre re-respect din ang mga Pilisteo sa kanya. Kaya nangyari, nung pumatay si Samson ng 30 katao, gaganti ang Pilisteo sa kanya. Pero with the mighty power of Jesus o ng ating Panginoon, pinuno siya ng banal na spirito ng ating Diyos. Kaya ang nangyari, kumuha po siya ng jawbone ng donkey ng asto para lupitin po ang 1,000 Pilisteo. And with the power and with the might of God, pinagtagumpayan po ng Diyos sa pamamagitan ni Samson. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Kaya ang ginawa nila mga kapatid ng mga taga-Juda, tinalian si Samson. At ang sabi ng mga taga-Juda, teka lang ha, wag nyo lang rin ako papatayin. Kumbaga parang palabas lang natin ito, dalhin nyo ako sa Pilisteo at pagdating doon ako magwawala. At doon ako papatay ng 1,000 mga Pilisteo. See how the power of God moved in the life of Samson? Pinuno siya ng Espiritu ng ating Panginoon. Kumbaga, kakaibang lakas talaga ang meron si Samson. And number 5, he carried the gate of a city on his shoulder. Grabe, ang bigat niyan mga kapatid. Pasarin mo ang gate niyo, Brother Jeff. Mabigat yung gate niyo, bakal yun eh. Mabigat! Ito naman yung story mga kapatid na may nakilala siyang babae na taga-Gaza. Pangalawang girlfriend niya na. Mamaya pa yung pangatlo ha, importante. So overall kasi na story ni Samson sa Judges chapter 13 to 16, 3 po ang kanya naging kasintahan. Isang taga-Tima, isang taga-Gaza, at isang prostitute na si Delilah. But here's the hard truth, church.
Samson was not defeated by the Philistines first. Ang totoo po talagang storya, ang totoo po talagang nangyari sa buhay ni Samson, siya po ay tinalo ng kanyang sarili. Hello! Siya po ay tinalo ng kanyang sarili. Church, this is not a story about muscle and miracles. This is not a story about the gift from the Lord. It is talk about warning. Ito po'y sumasalamin sa atin. This is the story about someone who are called by God, gifted by God, but slowly drifted away from the Lord. Ang konting background ni Samson, mga kapatid, nagsimula po ang story ni Samson. Alam nyo naman ito. Nagsimula po ang background story ni Samson, mga kapatid, mula nung ipinanganak pa lamang siya. Wala pa pong nabubuong bata sa sinapupunan ng kanyang nanay, may plano na ang Panginoon kay Samson. Kayo ba, mga kapatid, naniniwala po ba kayo na before you created into the wombs of your mother, may plano na ang Panginoon sa buhay? Why? Because He knows the future. Well, hindi naman tayo pare-parehas ng background ng story, mga kapatid. Iba-iba tayo ng pagkatawag ng Diyos. Hindi lahat tinawag na maging inborn Christian. Hindi lahat tinawag ng Diyos na manginginom. Hindi lahat tinawag ng Diyos na sugarol. Lahat po tayo ay may kanya-kanya pong pinagkuhanan ng ating Panginoon. Pero salamat sa Diyos, pinagtagpo lahat tayo ng ating Panginoon. Pinag-iisa, pinaglalakit-lakit para po sa isang purpose. Ano yung purpose na yun? Para purihin at sambahin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak para kay Jesus. In Judges chapter 13, nagpakita po ang anghel ng ating Panginoon sa magulang ni Samson. And we know the story that Samson was set apart or consecrated. Pag sinabi po kasing Nazarite, they are set apart. They are consecrated, mga kapatid, sa lahat. Marami pong ipinagbabawal sa kanila. Una, mga kapatid, ang pinagbabawal po sa lahat ng mga Nazarene o Nazarite, hindi po nasa left hand, Nazarite. Okay, balito Nazarite, N-A-Z-A-R-I-T-E. Hindi po N-A-Z-A-R-I-G-H-T Nazarite. Una pong pinagbabawal ng Panginoon sa mga taga-Nazareno, no wine or fermented drink. Ibig sabihin, not just an alcoholic drink, pati po pinagbabawal ng Panginoon ang pag-inom sa kanila ng grape juice. Ano pa ang pinagbabawal? Suka, bawal sa kanila. Siguro type na si Samson pag nagkumagawa siya ng lechong kawali. Walang suka. Bawal sa kanila ang vinegar. Bawal din po sa kanila yung mga fresh grapes. Ano ba Tagalog ng raisins? Pasas. Bawal sa kanila ang pasas. Amen? Nasa Numbers chapter 6 verse 5 po yan. Basahin nyo na lang. Numbers chapter 6 verse 3 to 4. Pangalawa, no razor on the head. The hair was the visible sign of their vow. Cutting it mean breaking the vow. The longer the hair, the longer the obedience. Ganyan pala sa Nazarite. Habang humahaba ang kanilang buhok, doon po makikita at binabase ng mga taga-Nazareo na kung gaano na po sila ka-obedient sa ating Panginoon. Once na magpinutol nila ang kanilang buhok, mawawala po sila sa presensya ng ating Panginoon. So dapat ang isang Nazarite ay hindi dapat magpagupit ng buhok. Pastor, bakit nagpapagupit tayo ng buhok? Nazareo ka ba? Huwag nyo naman gawing doktrina yan. Amen? Pangatlo, no contact with dead bodies. Na kahit ang kanyang mga magulang at kapatid, dahil ang patay sa kanila
nagsisimbolo po ng karumihan. Because Nazarite vow emphasize like set apart to God. Bawal pong humawak sa kanila ng patay. Dead bodies ng tao, dead bodies ng hayop, bawal po nilang hawakan yan. Panglima, avoid ceremonial defilement. If accidental defilement happened, like sudden death nearby, the Nazarite had to shave the head. Ito po nasa Numbers chapter 6 po yan. Offer sacrifices, at ang pangatlo, i-restart po nila yung kanilang vow. So, past obedience didn't cancel present disobedience. Kumbaga, ang mga Nazareo, hindi lang po sila mukhang banal. Sa kanila, mga kapatid, ang mga Nazarite, namumuhay po talaga sila ng may kabanalan. Amen? At paninindigan po nila ang kanilang vow sa ating Panginoon. Now, ang pagkakaroon po ng mahabang buhok ni Samson ay may purpose, mga kapatid. It was a symbol of covenant with God. From the very start, meron pong clear calling ang Panginoon kay Samson. Meron po siyang divine purpose. And the Spirit of the Lord was upon him. Church, this is important. Let me hear you. Samson did not earn his calling because he was chosen. Amen? Just like many of us, mga kapatid, we didn't earn grace. Hindi po natin na-earn ang grace ng Panginoon. Bakit? Kusa po natin tinanggap ang biyaya ng ating Panginoon. Hello? Now, this is the strong calling but a weak character. Samson had a supernatural strength, pero mahina po siya pagdating sa disiplina. Everybody say disciplina. In Judges chapter 14, he saw a Philistine woman and said, "Get her for me, for she is right in my eyes." Notice the word, she was right in my eyes. Tingnan nyo, si Samson lived by feelings, not by faith. Samson lived by desire, not by discernment. Pansin ko lang, si Samson marupok. Diba? Si Samson marupok ang damdamin. Amen? Kung sino gusto niya, yun agad. Pag nakita niya, nagandahan siya, yun ang agad yung gusto niya. Hello? Kaya kayo mga young people, mag-ingat kayo. Feelings are not constant. Minsan, mamaya, gusto mo lang ngayon yan, pero mamaya, ayaw mo na yan. Makinig kayo. Young people, huwag lagi panlabas na anyo ang tignan nyo. Hindi porkit magaling maggitara, hindi porkit magaling at masarap kausap chat-chat, kalooban na ng Panginoon yan. Hindi porkit magaling mag-bass, hindi porkit magaling mag-gitara at mag-drums, hallelujah, eh okay na ang spirito niyan. Hello? At kayo namang mga babae, sa mga lalaki, hindi porkit cute, hindi porkit maganda, eh wife material na yan. Hindi mo nga alam ang background sa loob ng bahay, baka tamad sa paggawaing bahay yan eh. Ang ganda-ganda na ni sister. Bagay ngayon yung outfit niya ngayong family day ngayon. Hindi mo alam yung kama na pinagtulugan yan, hindi niya tinupi. Kaya mag-ingat kayo. Huwag laging panlabas na anyo ang tignan nyo. Kasi minsan pagdating panlabas na anyo ang lagi nating pinopronta, yung panoob natin, wala. Basura. Diba? Ang galing-ganda na kausap sa chat. Talagang nakaka-relate ako sa kanya. Parang ako lang nakakaintindi sa nararamdaman niya.
Pero hindi mo alam, hindi kalooban ng Diyos yan. Young people, girls, pinobola ka lang yan. Yan ang masakit na katotohanan. Sasabihin niya sa'yo ng lalaki, 15 anyos ha, nagsasabi sa'yo, talaga ikaw lang talaga, hindi na ako maghahanap ng iba. 15 years old nagsasabi ng ganyan sa'yo yan. Isa nanay niya pa humihingi ng baon yan. Mahiya naman kayo. May panligaw pero walang pang-offering. 2.5 yung parcel pero offering 20. Mahiya naman tayo sa Panginoon, ganyan. Ang laki ng mga shipping parcel mo sa bahay. Renalyn, yung asawa mo minsan mga kapatid, hindi ko na alam. Tutulog ako. Renalyn, Mandia, close na nga sila ng driver eh. Ganda ng parcel mo, 2.5, 1.5, 800, offering mo, 50. Hindi naman sa tinitingnan ng Panginoon, maliit o malaki. Pero kung nakakaya naman sa Panginoon, kung ang lalaki namang in-order mo, tapos giving mo ang liit, parang may mali, di ba? Parang kailangan ng amen doon, mga kapatid. Kasi, young people, makinig kayo, kung papakilusin nyo po kasi ang faith po ninyo at hindi lang ang nararamdaman po ninyo, ang sasabihin agad ng faith mo, kalooban ba ito ng Panginoon? Kalooban ba ito ng Diyos? Hindi ba kayo, young people, hindi ka pa graduate ha? Senior high school ka pa lang. Na para bang pinapangakuan mo ng babae, sige, mahal kita, ibibigay ko lahat sa iyo. Feelings lang yan. Baka infatuation lang yan. At ang young people magsabi ng, diyan nahulog si Samson. Ulitin nyo, young people, diyan nahulog si Samson. You know what? Si Samson kasi, mga kapatid, alam niya po ang batas, alam niya po ang kanyang vow, alam niya po ang standard ng Diyos, but he kept crossing the line. Number one na sin na nagawa ni Samson, he touched a dead lion, which is kanina na sinabi ko, bawal po sa kanila humawak ng patay. He played with temptation. He flirted with sin. He attended drinking feast, and eventually he allowed his hair to cut. Church, let me hear you this loud and clear. Gifted can never replace godliness. Ulitin ko. Gifted can never replace godliness. You can preach well. You can sing well. You can lead people. I can preach. You can play music. Pero sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, kahit kaano ka pa ka-gifted, kahit pa lahat ng instrument kaya mong tugtugin, kahit pa magaling kang manalita, but if your private life is falling apart, your strength will not last. Naintindihan niyo ba ako, mga kapatid? Because giftedness can open doors, but only godliness keeps them open. Baliwala ang mga gift natin. Tandaan niyo yan. Pahiram lang sa atin ng Panginoon yan. Magaling kang mag-MC, anong pakialam ko? Sabihin ng Panginoon sa iyo yan. Magaling kang mag-song lead. Galing ni Shane mag-song lead kanina. Glory to God. Pero kung ang buhay mo ay falling apart, your private life is falling apart, your strength will not last. Bawiin ng Panginoon kaya sa iyo yan. May mapagmalaki ba tayo sa ating Panginoon? Bawiin kaya ng Diyos lahat ng yaman mo ngayon. May mapagmalaki ka kaya? See, lahat wala tayo, mga kapatid, kundi lang dahil sa ating Panginoon. Dahil lang sa grace na tinatawag ng Panginoon, kaya tayo nakatayo ngayon. Kaya po tayo hanggang ngayon naririto.
dahil po sa biyaya at habag lamang ng ating Panginoon. Can we clap our hands to Jesus? May I remind you na maraming mga taong umangat sa talento, pero kaunti-kunti hindi nagtagal pagdating sa karakter. Handaan nyo, ang ating mga pag-uugali, ayusin natin. Sometimes, tumutubo na yung kayabangan mo, magpatabas ka sa Panginoon. Minsan, yung pagiging mapagmalaki sa sarili, magpatabas ka sa Panginoon. Iiyak at iluhod mo sa ating Panginoon. Minsan, yung karakter natin na ayaw nating mamansin, magpatabas ka sa ating Panginoon. Yung karakter natin na madamot, hello? May madamot ba dito? Yung karakter natin na ganyan, ipaayos natin sa ating Panginoon. I tell you, young people, brethren, mga kapatid, kung tayo po ay marunong magbigay at hindi madamot, yung blessing ng Panginoon overflowing yan. Marami na po nagpatunay niyan na umangat sa buhay. Amen? Patunay lang yan, mga kapatid, na kahit gaano ka pa pala ka-anointed, na para bang si Haring David, anointed by Prophet Samuel, pareho silang patunay na kahit anointed, hindi po immune sa kasalanan. Hello? Lahat tayo dito, walang immune sa kasalanan. Ay, spiritual ako, anointed ako, nakapag 20 days, 21 days fasting ako, nakapag 40 days fasting ako, immune na ako dyan! Hindi po ganoon, mga kapatid. Lahat tayo tinatabla ng tukso, lahat tayo tinatabla ng kayabangan, lahat tayo tinatabla ng mapagmalaki. At ang maganda sa atin, linggo-linggo lumalapit tayo sa Panginoon. Binabawas ng Panginoon. Anak, yumayabang ka na, ano? Tapit ka sa akin. Halika. Nagdala ng Panginoon. Minsan pinapalo tayo ng ating Panginoon by His words para matuto tayo. Hindi kasi kailangan ng Panginoon. Sometimes na binibaby tayo ng Panginoon. Minsan kinakailangan mapalo tayo, mahambalos tayo ng Panginoon. Masaktan tayo, mapukaw yung ating damdamin. Upang lang sa ganon, alam nyo mga kapatid, ang isang taong galing sa correction, sa rebuke, kapag nagpasakop yan, sabihin ko sa iyo, matibay yan. Ulitin ko, ang isang tao, ang isang kapatiran na dumaan sa rebuke, dumaan sa correction, asahan mo pagtapos niyan at nagpasakop, matibay ang pananampalataya niyan. Bakit? Nasusubok kasi tayo ng Panginoon. Sa tinagal-tagal natin paglilingkod sa Panginoon, nasusubok kasi yung quality ng ating faith. Na hindi ako bibitaw, Panginoon. Bahala na. Backslide na ako dyan, ako dito pa rin ako sa church. Tinuturuan kasi tayo ng Panginoon dito na yung pananampalataya natin, gamitin natin. One time, hindi ko na sabihin sa inyo, nag-usap kami ng asawa ko, na para bang sinabihan ako ng asawa ko, na-review ako ng asawa ko, ano ba yan? Ang liit na pananampalataya mo, pastor ka. Sinabihan ako ng asawa ko ng ganyan. Napukaw yung atensyon. Oo nga, no? Pastor ako. Sinabihan ako sa, pastor ka, nangangaral ka tungkol sa pananampalataya, pero parang wala kang faith. Doon na yung damdamin kong sabi ko, Lord, patawad. Although hindi naman po immune pagdating kahit sa mga pastor na walang nawawala ng minsan, sometimes gumigewang ang ating pananampalataya. Pero mga kapatid, lapit lang tayo sa Panginoon. Ayusin ka ng Diyos. May maluwag na tornilyo sa buhay mo. Magpasikip ka sa ating Panginoon. Hayaan mong tulungan ka ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Number 2, playing with sin is still sin. Samson didn't fall at once. He drifted. Pakunti-kunti po siyang nalalayo sa presensya ng Panginoon. Number 1, marrying outside God's command. Andyan ba, Franz? Nasa Judges chapter 14 verse 1 to 3 po yan. Nag-asawa po siya ng hindi kalooban ng Diyos. Pangalawa, yung sinabi natin,
touching a dead body. Pangatlo, likely drinking wine at the feast. Nasa Judges chapter 14 verse 10 po yan. Ayaw ng Panginoon niya sa mga Nazarite. Number 4, revealing His consecration secret. Ano yun? Kung saan nanggagaling ang lakas ni Samson. Hindi pala dapat niya pinagkakalat yun. Hindi pala niya dapat sinabi kay Delilah kung saan nanggagaling yung lakas niya. Sometimes kasi mga kapatid, pag alam niyo, mag-ingat kayo ha. Ito, paalala ko lang sa iyo. Mag-ingat kayo that sometimes there is power in your words. When you proclaim or when you verbalize ganito, na ganito, mahina, wala kaming pera. Pwede ba huwag natin sabihin lagi na wala kaming pera? Sabihin natin, mayaman ako dahil mayaman ang Panginoon natin. Sometimes negativity, mga kapatid, nakakapanghina ng spiritual yan. Alisin natin yung mga ganyang bagay sa ating buhay. Lagi mo na lang sinasabi, wala akong pera, ang daming pagsubok, ang daming batbat ng trabaho, batbat sa negosyo, walang mapasweldo, walang mapakain. Ano ba, Diyos mo, patay? Parehas naman tayo ng Diyos na pinaglilingkuran. Pakilusin mo kasi ang pananampalataya mo. Amen? Number 5, pride and presumption. Judges chapter 16 verse 2. And number 6, sexual immorality. Pumatol si Samson sa isang prostitute. Then came Delilah in Judges chapter 16. Here's the body of the message. Everybody say Delilah. Delilah didn't overpower Samson. Wala naman talagang uubra si Delilah kay Samson eh. Hindi talaga kaya. Pero anong ginawa ni Delilah? Kunti-kunti siyang hinuhubaran ni Delilah. Samson. Siguro habang ginagano ni Delilah yung buhok ni Samson. Son, ang haba ng buhok mo. Ginagano siguro ni Delilah eh. He flirt with the sin. Pinaglalaroan niya ang temptation. Mahirap yan mga young people ha, pag pinaglalaroan niyo ang temptation, yung kasalanan, sabi sa inyo, habang hinihimas-himas ni Delilah yung buhok ni Samson, son, pwede ko bang itiringkas to? Ang ganda, ang haba-haba. Pero, saan man nanggagaling ang lakas mo? Siguro pabebe si Delilah. Hindi niya makukuha si Samson. Asa man nakukuha ng lakas mo? Hindi ganun. Hindi makukuha si sindak. Maskulado sisindakin mo. Yung mga tao nga sa uniform service eh. Hindi mo nga matakot yan eh. Kriminal ang mga ano yan eh. Si Samson, maskulado. Lalaking lalaki, Junjun. Hindi makukuha ni Delilah yan sa pasindak-sindak. Kaya ang ginawa ni Delilah, son, ganda-ganda naman ang buhok mo. Ako na hawak ng buhok mo. Dito ka. Sandal ka dito sa hita ko. Doon nakuha mga kapatid ni Delilah si Samson. Church, hindi po biglang bumagsak si Samson. Hindi tinalo ni Delilah si Samson sa lakas. Hindi siya ginabi sa isang laban. Kunti, dahan-dahan siyang napagod until naubos si Samson. Na para bang si Haring Solomon, mga kapatid? Hindi bumagsak si Solomon, mga kapatid, dahil kulang siya sa karunungan. He is the wisest man lives on the earth. Ang pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. Si Solomon, hindi siya bumagsak doon. Sa kaunting karunungan, siya nga pinakamatalinong tao eh. Siya pa pinakamatayong mataas na tao. Kaya not knowing, marami nabighaning babae sa kanya. Bumagsak siya dahil hinayaan niyang hatiin ang puso niya. Hindi niya agad pinalikuran ng Diyos
unti-unti niya pong nailalayo ang kanyang sarili sa pag-ibig ng Diyos na hindi niya po nabantayan. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, kapag kulang po tayo sa disiplina, kapag kulang po tayo sa pangangaral, kapag kulang po tayo sa pagsunod, kahit matalino ka pa, babagsak ka din. Hindi po usapin dito ang matalino ka, ha? Hindi po usapin dito ang matalino ka. Sabihin ko sa iyo, kapag kulang ka po sa salita ng Diyos, yung faith mo paandap-andap, kapag kulang tayo sa disiplina at pagsunod, kahit matalino tayo, church, wala yan. Babagsak ka pa rin. Listen to this. Maganda itong sasabihin ko. Hindi laging sa malalakas na kaaway tayo natatalo. Madalas sa maliit na kompromiso. 1 Peter chapter 5, if I'm not mistaken, chapter 7, verse 7. The devil is a seeking lion, a roaring lion. Naghahanap lang siya ng maliit na butas sa atin. Palalakihin niya yun. Hanggang sa doon tayo matalo. Sometimes ang kaaway hindi nakikipagbate yan kapag prayerful ka. Kapag fastingful ka. Lalaban yan kapag mahina ka. Lalaban yan kapag may karamdaman ka. Hindi tayo minsan natatalo sa malalakas na ganyang bagay. Sa maliliit po na kompromiso tayo natatalo. Here's a common thread. Makinig po kayo. Isang hibla na sanaysay. Hindi sa isang malaking kasalanan tayo napapabagsak ng kaaway, kundi sa pakunti-kunting paglayo natin sa presensya ng Diyos. Mga kapatid, huwag niyong kalilimutan ang pagsamba natin. Baka akala niyo nasa puso ko naman si Jesus kahit nasa simbahan ako, okay na yun. Alam ko, struggle tayo nung pandemic days, naalala niyo yun? Hindi tayo nakasisimba. Pili lang nga nakakasimba mga kapatid. Pero na-survive natin yung time na yun mga kapatid by the grace of God. Totoo yun, ang hirap magpuri mga kapatid. Minsan ang iba nagluluto habang nakikinig sa preaching. May naglalaba habang nagpipreach. Hello? Amen. Salamat sa mga nag-amen. Totoo talaga yun. Na may nagluluto habang live streaming. Hallelujah. Isa pa, ang kaaway ay hindi laging sumasalakay minsan. Minsan, naghihintay lang siya na mapagod tayo. Kaya hindi nasusukat ang kabanalan sa harap ng tao, kundi sa likod ng mga pinto walang nakakakita sa atin. Doon nasusukat mga kapatid. Hallelujah ang kabanalan. Si Samson, tinanong siya ni Delilah. Hindi ko mabanggit, Delima. Delilah! She asked him again and again, what is the source? Hindi pala pagaling. What is the source of your strength? Ganun si Delilah. Kailangan niyang lambigin si Samson. Samson, ano ba gusto mong hawakan ko sa iyo? Sabihin mo na. And Samson kept lying again. 3 beses niyang niloko si Delilah. But each lie brought him closer to the truth. Nakikipag-flirt na siya sa kasalanan. Sige lang, Delilah. Konti pa. Konti pang pagpilit sa akin. Aaminin ko na sa iyo. At yun ang nangyari mga kapatid. Sa pakunti-kunti pong paglambing ni Delilah kay Samson, mga kapatid, kunti-kunti pong bumigay si Samson. This is how sin works. Ganito po gumalaw ang kaaway. Makinig kayo. First, you play with it. Second, ito-tolerate mo na ang kasalanan. Pangatlo, pagtitiwalaan mo na ang kasalanan. Ang buong akala ni Samson, ito yung masakit sa verse 20 na binasa natin kanina. Okay lang. Kaya ko pa. Wala namang nangyayari. God is still blessing me. To the point, the Bible says, hindi niya alam na iniwan na siya ng Diyos.
Blessing without obedience is dangerous, church. Tandaan niyo po yan. In church, that is one of the scariest na pwede mangyari sa ating mga Kristiyano, to think that you are okay. To think that God is still with you. But He has already stepped back. Church, listen to this. Grace is not permission to be careless. Grace is a chance to repent. Dahil sa biyaya ng Panginoon, nakakalapit pa rin tayo sa Kanya para magsisi sa ating mga kasalanan. Because without the grace of God, wala tayo ngayon rito. Hindi dahil mabait ang Diyos, pwede na tayong magpabaya. Hindi porket pinapatawad tayo ng Diyos, okay lang na ulit-ulitin natin ang mga pagkakamali na parang wala lang. Parang ganito, mahal ka ng magulang mo, pero hindi ibig sabihin pwede mo na silang bastos-bastusin. Naiintindihan nyo mga young people? Hindi porket mahal ka ng mga magulang mo ay pwede mo na silang bastos-bastusin. Dahil mahal ka nila, dapat mas lalo kang mag-ingat. What I'm trying to point is this, mga kapatid. Makinig po kayo. Pinatawad ka ng Diyos hindi para abusuhin ang kabutihan niya. Ulitin ko. Pinatawad tayo ng Diyos hindi para abusuhin ang kabutihan niya, kundi para bigyan ka ng pagkakataong ayusin ang buhay mo. Malakas na palakpak para sa atin. At salamat sa ating Panginoon na hanggang ngayon, unmerited favor pa rin ang Panginoon na nasa kanyang church. Darating ang araw, mga kapatid, na mawawala po yung mercy, grace at favor ng Panginoon. Huwag nyo na pong hintayin na mabackslide pa kayo. Huwag nyo na pong hintayin na tumalikod kayo. Hanggang ngayon na mainit ka pa, masigasig ka pa, magpatuloy ka lang! Kasi darating ang araw, darating talaga ang panahon na maghihina ka. Darating ang araw na parang ayaw mag-church. Ito yan, ako nga, parang minsan ayaw ko mag-preach. Ito yan! Parang wala pumapasok sa isip ko. Parang ayaw ko mag-aral. Nangihina pala ng palataya ko na parang iilan at marami sa atin. Hindi laging yung kumpiyansa ng faith mo malakas. Minsan manghihina ka rin talaga. Sa tahanan pa lang makita mo na yung asawa mong lalaki walang gana magsimba. Parang ikaw ayaw mo na rin magsimba. Bisa makita mo yung anak mo pasaway, makulit, hindi pa naghingi ng baon. Ayaw mo makita. Nangihina ka. Pero salamat sa ating Panginoon, hindi niya pa rin inaalis ang grace. Lapit na ako matapos, mga kapatid. When strength is gone, salamat pala kay Brother Roger kahapon. Akala ko matagal magtuturo si Brother Roger. Praise the Lord. First time in a history, mga kapatid, I just want to tell you, first time in a history, Brother Roger exhort within 20 minutes. Malapit na talagang bumalik ang Panginoon, Kuya Roger. Hallelujah! First time talaga nangyari yun. Kuya Roger, sa oras kalahati talaga yan. Minimum yan. Pero salamat sa kakapaalala, Ate Jo, pakisabi kay Kuya Roger. Kunti lang. Pero ito maganda sa exhortation ni Kuya Roger. Na-execute niya ng maayos. Sa loob ng 20 minutes, napukaw niya ang damdamin ng mga inmate natin, mga kapatiran natin doon. Woo! Sabi na talaga bumalik ang Panginoon! Salamat Kuya Roger. Glory to you. Praise the Lord. Balikan natin. Samson lost everything. Eto na. His strength, his freedom, his vision. Bakit yung vision niya? Tinuhod po ng mga Pilisteo yung kanyang mata. Binulag siya. Nung hindi na po siya makagalaw, nung kinapos na siya ng mga Pilisteo, ito na, talian nyo na si Samson. Wala nang lakas yan dahil nagupitan na ang kanyang buhok. Nung nagupitan na ang kanyang buhok, hindi na po makalaban si Samson. Parang nagtataka siya nung time na nawala na yung buhok niya. Hindi na siya.
Dati kaya-kaya niya. Kanina lang kaya-kaya niya. Kahapon lang kaya-kaya niya. Pero nagulat siya isang sandali. Nung tinali siya, hindi kagad siya makawala. At yun ang kakaiba, mga kapatid. At his dignity. Listen to this. The strong man became a prisoner. Nakalagay ba dyan lahat yun? The strong man became a prisoner. The judge became entertainment. The chosen became mocked. The Nazarite broke his vow. The anointed played with temptation. Oh. The man of power ignored the source of power. The defender became defeated. The discipline lost his boundaries. Ano nangyari kay Samson? Sabihin mo sa katabi mo, ano nangyari kay Samson? Hindi po si Samson ba to kanila? Hindi po kapatid niya Tiasa. But here's the hope, church. God was not done with Samson. God was not done with Samson. Na para bang lahat tayo ngayon, mga kapatid, nadapa sa kasalanan, nahulog sa kumunoy ng putik na karumihan. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi patapos ang Diyos sa buhay mo. Hanggat buhay ka, may purpose pa ang Diyos sa iyo. Kasi kung wala ng purpose ang Panginoon sa iyo, pwede ka na kunin ng Diyos eh. Have you ever noticed yung mga kinuha ng Panginoon na kanyang mga lingkod, Pastor Joshua? Wala ng purpose ang Panginoon sa kanya, kunin ka na kita anak. Nanay Raquel, wala ng purpose, kunin na kita anak. Tapos na ang karera ng buhay mo, tapos na ang ministry mo. Pero ikaw, habang malakas ka pa, this is a wake-up call to all young people. This is a wake-up call to all young people. Hanggat malakas ka pa, ipagamit mo ang lakas mo sa pagpupuri. Dapat ikaw ang nangunguna sa pagpupuri. Dapat makita sa iyo ang kabanalan. Dapat isubmit mo ang Panginoon sa buhay mo. Kasi darating ang araw, mawawala, mag-fade ang lakas natin, church. Mamamatay tayo, death is sure. Ang tanong, sure ba ang kaligtasan mo? Pagdating ng araw, hindi po, pastor. Kaya maglingkod ka ng matapat. Huwag ka magpaandap-andap. Kasi ang kaaway, 24/7 nagtatrabaho para dayain ka. Ulitin ko, reminder ko sa inyo ulit, ang sabi ng isang pastor, paano mo tatalunin ang diablo, ang kaaway sa 24/7 na ikaw ay binabantayan sa ilang oras mo lang na pag-upo dyan tuwing linggo. Monday to Saturday, yes, sabihin na natin karnal ka. Linggo, ilang oras lang i-spend mo sa church, natutulog ka pa, nakikipagchismisan ka pa. Hindi mo na ma-absorb ang lahat ng mensahe ng Panginoon. Wala. Kaya pagdating ng Monday, ang dali mo ulit maakay sa sanlibutan. O tara. Nagkayayaan lang na trabaho. Tara. Nayaya ka kagad. Walang remorse. Wala ang pag-iyak ng linggo. Andiyan pa kayo mga kapatid? Yeah! Judges chapter 16 verse 22 says, but the hair of his head began to grow again. Humahaba muli ang buhok ni Samson. Nag-rejoice ka. Gano'n natin si Samson. Ano kanta ng Lindor? Sumusunod. Then, yung kanta, rejoice in the Lord. Pastor Joshua version. Pa-rejoice. Pastor Joshua version. Sa akin, iba naman. Rejoice in the Lord always. Hallelujah. Tama na kalokohan. Now, humahaba muli ang buhok ni Samson. That hair growing was not about power, but hear this. It was about
restoration. Restoration ng Panginoon kay Samson ito. In the prison, nananalangin si Samson. Hindi para mag-revenge siya, but for one last chance to fulfill his purpose. At the end, Samson pushed the pillars and brought down the temple. Ang sabi niya po sa isang tao, di ba bulag siya? Pwede bang ilapit mo ang aking kamay sa dalawang pader na ito? Ang gano'n si Samson. About 3,000 men and women, according to Judges chapter 16 verse 27, ang nandoon po sa templo. His final act defeated more enemies than all his victories combined. Nakapatay siya ng 1,000 tao gamit ang jawbone. Nakapatay siya ng 30 katao at hinubaran niya lahat, kinuha niya lahat ng damit. Nakapatay siya ng mga leon, ng mga hayop, mga kapatid. Nakapagbuhat siya ng mabigat na gate. Pero lahat ng iyon, i-add mo lahat, mas marami pa rin ang ginawang victory ng Panginoon sa huling pagkakataon ng buhay ni Samson. And according to the book of Hebrews, Samson was a part of the cloud of witnesses, the martyr. Kasama pa pala ang pangalan ni Samson sa Heroes of Faith. Si Samson kasama. Tingnan nyo, Hebrews chapter 11, by faith Noah, by faith Moses, by faith Enoch, by faith Abraham. Tingnan nyo sa bandang dulo ng Hebrews, kasama si Samson. Kahit natalo si Samson, kahit nilanti siya, kahit nakipaglaro siya sa temptation, sa kasalanan, isa pa rin si Samson sa Heroes of Faith. Perpekto ba ang buhay ni Samson? Hindi. Perpekto ba ang Panginoon? Yes. Tragedy ba ang nangyari sa buhay ni Samson? Yes. Pero naging tapat pa rin ba ang Panginoon sa buhay ni Samson? Yes. Absolutely. Kasi ang Panginoon, lagi nating sasabihin, mabuti ang Panginoon kahit kailan. This tells us something powerful, church. God can still use broken people. God can still redeem wasted years. God can still restore what sin destroyed. And God can still turn failure into a testimony. Kaya kung ikaw, pakiramdam mo, kapatid, talunan ka at wala ka ng pag-asa, hindi na pwedeng maayos at naguguluhan ka na sa buhay mo. Hear this, mga kapatid. Samson's story was not an excuse to sin. It is a warning not to waste your calling. Mga kapatid, lahat tayo may ministry. Lahat tayo may calling. Gampanan po natin yan. And what is the reflection of this preaching sermon? Church, can we ask ourselves, where am I strong but undisciplined? What sin am I playing with, thinking I can control it? Am I relying more on my gift than my relationship from God? Saan ako nakatoka? Saan ang aking atensyon? Sa regalo ng Diyos? Sa skill at abilidad na pinangako ng Panginoon sa akin? O sa relasyon ko sa Panginoon? Saan kayo doon? Mag-focus kayo sa binigay ng Panginoon o yung relasyon mong unahin mo sa Panginoon? Ang importante sa Panginoon, relasyon. Kaya nga tayo, pag nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, hindi relihiyon ang ating dala, relasyon ang ating dala. Sa lahat po ng aming mga kapatiran, newly baptized, hindi po namin pinopromote ang United Pentecostal Church dahil wala po sa langit ng UPC. Wala si Pastor. Asa langit si Pastor Joshua? Pero hindi siya ang ating tinataas. Ang tinataas natin ang ating Panginoon. Relasyon. Relasyon. Ito ang magandang ituro sa evangelism, mga kapatid. Relasyon sa mga unbelievers ang ituro natin. Dapat marunong tayo makipaghalubilo eh. Yung bang tipong, may nakita ka lang naglalakad dyan, nagkakarakrus. Brad, basta kayo, ano ginagawa niyo dyan? Di mo alam, kaibigan mo na, Brother Buboy, di ba? Di
ko alam. Andiyan nakausap ko na yung mga bata. Oy, ano ginagawa nyo? Sorry ako. Di minsan, kailangan natin in order to be effective yung para magturo sa bata, dapat maging ugaling bata ka rin eh. Di ba? Ang hirap kaya magturo ng bata. Mas mahirap turuan ang bata. Pero may pinakamas mahirap pa, yung isip bata. Church, Samson lost his strength not when his hair was cut, but when his heart drifted away. Yan po talaga ang punto ko ngayon, mga kapatid. Hindi nawala ang kanyang strength nung naputol ang kanyang buhok, kundi nawala po ang kanyang strength nung ang kanyang puso ay pakunti-kunti nang lumalayo sa Panginoon. Shall we all stand, mga kapatid? Church, Samson life teaches us this truth. You can be strong outside and broken inside. You can be cold and careless. You can be gifted and still fall. But it also teaches us this hope, mga kapatid, that if you repent, if you return to Him, if you humble yourself before God, He is still the God who restores. Mga kapatid, may I have your attention please? Bago tayo mag-enjoy sa ating Thanksgiving Day, sa ating pong mga kakainin mamaya, pwede ba nating pasalamatan muna ang ating Panginoon? Woo!